Lagot, matindi to, Boying Rimulya Trillanes na mutla di nakaligtas sa pasabog ni VP Sara Duterte. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Pinas Eksperto Politiko. Ayan, nilalagay ko sa description box ang kanyang link para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas Eksperto Politiko at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Dong Arateles, credit. Antonio Trillanes, na tinap na daw ng ICC yung Interpol. Alam nyo, pag sinabi ni Trillanes, ang media natin, parang balita talaga na totoong-totoo na, no? Ibang klase talaga tong media natin, kahit ilan na po, ilang beses nang nasunog. Asa na yung warrant of arrest nga pala? June at July yun, di ba? Ngayon, tinap pa lang yung Interpol. Okay, pag-usapan din po natin, siguro in reaction dito, nagpahayag po si Jesus Rimulya, ang ating pong DOJ, na kung sakali po na may arestuhin yung Interpol, 99.99% daw po ang pagsuporta ng Pilipinas. Aba, teka muna. Parang magkakaiba na kayo ng presidente ni Minardo Guevara. Hindi ko po pinaglalaban-laban, no? Pero yung basic po, parang nawawala na po. No? Yan po mapag-usapan natin. Meron pa pala tayong pag-usapan dito pa rin kay BP Sara. Siyempre, hindi natin pwedeng iwan yung mga issue kay BP Sara. Ayan, no? Medyo mukhang ang balak naman ngayon ng mga kakampi ng administrasyon ay bubusisiin yung hinihingi na 2 billion ni BP Sara. Naririnig na po natin yung yung mga argumento mula dito sa mga tukmol na anti-Duterte sa Twitter. Kinakailangan po natin palag-palagan to ng konti. Ano pa ba? Siyempre, tuloy-tuloy na atake. Ayun, may pinahayag rin po si Rimulya na mahigit 300 pa naman daw po yung bodyguards ni BP Sara ayon kay Secretary Rimulya. Unahin na natin tong kay BP Sara, no. Reaction ko lang dito na parang binabanata nila yung yung open letter. Kasi putok na putok no. Talagang sikat na sikat ngayon si Romel. Romel. Sikat na sikat. Iba talaga yung iba talaga si BP Sara Duterte. Yung iba sabi ni Chua kanina, diversion niya ng Germany. Wala namang issue sa Germany. Pinayagan po siya ng presidente kaya siya nasa Germany. Hindi kasi kaya talagang putok na putok yung open letter na yun. Alam naman natin, minsan lang magsalita si VP Sara. Talagang takam na takam sila sa kung anong magiging komento ni VP Sara dati pa. Kasi hindi naman siya makapagsalita noon Di ba kasi nga magkakasama pa sila sa gabinete kahit pa paano, iniiwasan niya sigurong masaktan kung sino yung mga kasama niya ron. Kaya nagiging tahimik siya kahit sabihin natin na meron siyang saloobin siguro na gusto niyang ilabas. Diba? Ngayon, umalis na siya sa gabinete, wala na siya sa administrasyon, malaya na siyang nakakapagsalita ngayon. Kaya talaga, yung konting salita niya, konting galaw, salita, is talagang bumubum talaga yun. Kakapit sa mga isip, utak nila yun. Diba? Tapos, eto na naman si Rimulya. Ito po yung pinahayag sila. Ang nag-point out niya nung una, yung mga sawsawerong si Barry Gutierrez na pilit na dinidikit si Leni Robredo ngayon. Wala na pong may gustong pag-usapan pa si Leni Robredo, no? Pati po yung press ayaw na kay Leni Robredo na mas marami pa raw yung security detail ni BP Sara kaysa kay Ay, hindi, in fairness Sir Badong meron akong nakausap na ilang mga tao, no? Nagse-survey kasi ako, pero gagawin ko na dito sa channel ko yan, yung Kalye survey. No, parang ang ganda-ganda niya 'di ba? Ang ganda-ganda niyang ipalabas dito. Kasi nalalaman natin yung pulso ng taong bayan. Diba? Merong nagsasabi nga na, dapat ang naging presidente na lang daw. Sila may sabi nito, hindi ako Gusto ko nga ilabas para malaman ng taong bayan, yung pulso ng mga nakakausap natin. Parang gusto nila, sana daw si Robredo na lang naging presidente. May mga ganon. Diba? Yung naging presidente ngayon. Sabi ko, di na speechless naman ako. Parang, ano kaya nangyari kung siya naging presidente ngayon? Doon ako curious talaga Ayun lang yung pumapasok sa isip ko Ano kaya mangyayari kung siya yung presidente ngayon? Para hindi si PBBM nanalo. Tapos ang presidente, si Robredo, tapos si VP Sara yung vice president. Ano kaya? Gulo-gulo siguro. Mas magulo pa kaya dito?
o hindi naman masyado. Kasi parang si Robredo talagang, alam natin talagang parang pani-pani siya. Parang puro comedy yung mga ano niya. Nakakatuwa. Pili ni Robredo. Ano ngayon? Wala kaming pakialam sa iyo. Wala kaming pakialam. Sausaw na lang kayo na sausaw. At ngayon po, ito ayon po kay Remulla, BP Sara Duterte, may 300 pa ang bodyguards ayon kay Secretary Remulla. Alam po ninyo, sana walang problema, no? Gumagawa, takang-taka ko rito sa hirap na nga sa PR si BBM, no? Magtotohanan po tayo. Hirap kayo eh. Kayo sa gobyerno, hirap kayong pataasin yung supposedly napapalit kay BBM. Hirap na hirap kayong iangat yung popularity, di ba? Alam na natin yan si Martin. Kasi ang tanging susi sa inyo para maging popular si Martin, siraan si BP Sara. Proven na po yan na wala naman kayong kakayahan. No? Yun nga yung taktika na mali sa kanila. Halimbawa, alam nila si PBBM is magtatapos na ang termino sa 2028. 'Di ba? Ngayon, syempre, kukuha sila ng magiging manok nila. Sino ba ang karapat-dapat na maging manok namin dito? Parang ganyan. Syempre, ang mapipisil nila dyan, si Remulla tuloy. Si Martin. 'Di ba? Pagpalagay natin si Martin ang napipisil nila. Dapat is ang ginagawa nila ngayon habang maaga pa. Dapat ang ginagawa nila ngayon is kung papaano nila pababanguhin ang pangalan ni Martin. 'Di ba? Kasi ang nangyayari ngayon sa ginagawang panggigipit sa mga Duterte, nadadawit ang pangalan nila dyan. Nadadawit. Di nasisira sila. Kasi ang mga Duterte, hindi naman po kasi maliliit na tao yan. Hindi naman po yan na hindi kilalang tao o walang supporter. Napakalaki ng supporter niyan, kaya nga nanalo yan. Mataas pa nga si VP Sara, yung bilang niya nung eleksyon kaysa sa presidente. Doon pa lang is magiging patunay na yan. Dapat inisip nyo pa lang since day one. Nag-isip na kayo kung meron kayong pangarap na, gusto kong maging presidente, kaso nga lang, tinik sa lalamunan ko tong si Sara Duterte. Sana umisip kayo ng paraan na hindi nyo siya babanggain. Yung malinis na paraan na, paano ko kaya magagawa na masabayan ko siya nang hindi binabangga si Sara Duterte. Kasi kapag binangga ko to, alam ko may mga aalmang tao. 'Di ba? Kung hindi niya siya binangga, wala sanang problema. Baka sakasakaling yung mga supporter niya ay maging supporter niyo pa rin kung tutuusin. 'Di ba? May posibilidad na manalo kayo. Kaso nga lang ang nangyari is natakot kayo doon na si VP Sara is nagiging number 1 sa mga survey. Siyempre, isipin, paano yung manok natin dito sa administrasyon? Kung si VP Sara ang nagiging number 1 sa survey. Sa tingin nyo ba, kung maganda ang nagiging pakikitungo nyo sa kanila, sa mga Duterte, kay VP Sara, kung maganda ang pakikitungo nyo hanggang ngayon, abay, baka makumbinsin nyo yan na yung manok ng administrasyon na lang ang tumakbo, wag na si VP Sara. Kasi nga si Tatay Digong ayaw ng patakbuhing presidente yan. Diba? Mayroon pa nga ako nakita, nagkomento. Nasilaw daw yung mga Duterte sa kapangyarihan, sa posisyon. No? Parang ayaw na nilang umalis. Mariosep naman. Ito yung masasabi ko doon. Kung sila nasilaw sa posisyon, pwedeng gamitin ni Tatay Digong yung posisyon niya nung eleksyon. At hindi niya papayagan si VP Sara na maging Vice President pa kay PBBM kung malaki naman ang pag-asa ni VP Sara kay PBBM na makipagsabayan nung eleksyon. Pero hindi ganun ang nangyari. At nung interview ni Tatay Digong, yun yung ipinasok ko sa isip ko. Tinandaan ko yun. Ayaw niyang patakbuhin si VP Sara bilang presidente dahil napakabigat na obligasyon daw yun. Doon pa lang is nakontento na ako sa sinabi ni FPRRD. 'Di ba? Yun yung pinanghawakan ko nung tinandaan ko yung salitang yun. Si VP Sara parang ayaw din. Kahit nagiging number 1 siya sa mga survey,
kung maganda yung pakikitungo nyo sa kanya, maayos, buo pa rin kayo, baka kung hilingin nyo sa kanya yun, baka pagbigyan niya kayo. 'Di ba? Yun eh. Yun yung pagkakamali eh. Kaso sa umpisa pa lang, is ginawa nyo na agad yung bagay na kailangan ganito, mapigilan kita. 'Di ba? Palabasin kitang masama. Kahit pinapalabas yung masama yan, may mga taong nakakaalam ng resibo ng mga Duterte. 'Di ba? Kasi ang daming sumuporta dyan eh. Si VP Sara, napakalaki ng supporter. Kaya nga nakita natin nung eleksyon, di ba? 32 million. Kitang-kita natin. Tapos babanggain nyo ng ganun. Kapag binangga nyo ng ganun, maaaring mahati. Kung di man mahati, baka mapunta sa kanya lahat, mabawasan na kayo ng tuluyan. Di ba? At saka kayo yung nag-trigger sa kanya, tinulak nyo siya para siya tumakbo o isipin niyang tumakbo siya o lumaban siya. 'Di ba? Lalong nagkalintik-lintik na yung senaryo. 'Di ba? Ayun yung pagkakamali niyo eh. Yun yung sinasabi ko sa inyo, kaya lalong gumulo. Kung inisip niyo na lang yung problema ng bansa, yung problema ng mga taong bayan, at pinakita niyo pa rin sa taong bayan na matatag pa rin kami, ang unity matatag pa rin. Nagsusuportahan pa rin kami. Sinusuportahan namin ng Vice President, nagsusuportahan ng Vice President sa Presidente. Wala sanang problemang ganito. Nalulutas na natin yung problema ng bansa na nagtutulungan ang unity team na yan. Maayos pa kayo at may pag-asa pa kayo sa posisyon na gusto nyo at maaaring si VP Sara ay umatras o hindi na mag-isip na tumakbo pang Presidente. Kaya wag niyong sisisihin yung mga Duterte din kung bakit sila tatakbo bilang presidente kasi ginigipit niyo na sila. Paano sila makikipaglaban sa inyo o makikipagsabayan kung wala silang posisyon? Eh di lalo silang tatapak-tapakan. Eh nakikita ng mga Duterte na sinusuportahan sila ng mga taong bayan, kaya lalakas ang loob nila siyempre. Matapang yung mga Duterte. Pero nadadagdagan ng suporta ng taong bayan yung tapang nila. 'Di ba? Kahit galit na lahat ng mga partido sa kanila, yung mga politiko, administrasyon sa kanila, pinapakita pa rin kasi ng taong bayan kung ano yung suporta sa kanila. 'Di ba? Yun ang mali sa inyo. Kaya lalong nagka-leche-leche yung mga plano. Kaya kahit anong ini-endorso minsan ng administrasyon nga, is hindi umaangat. 'Di ba? Para ako, ito libreng advisor pa ako nito. Sana kunin nyo na lang akong advisor dyan sa administrasyon. Baka mas malaki pa na itulong ko kay PBBM eh. PBBM, nandito lang ako. Baka gusto nyo akong kuning advisor. Para naman hindi kayo naliliko ng landas. Siyempre, di ba? Ako, idol ko ang tatay ni PBBM eh. Si Ferdinand Marcos Sr. Idol ng pamilya namin yan. Gustong-gusto talaga namin yan. Si Apo Lakay. Kaya talaga nagtiwala kami kay Bongbong Marcos talaga. Ang laki ng respeto ko sa pangalang yan, Marcos, lalo kay Apo Lakay. 'Di ba? Huwag natin sayangin yung legasiya na ginawa ni Apo Lakay. Wala naman kayong kakayahan siraan si VP Sara kahit na anong gawin ninyo. Kaya hindi po umangat-angat si Martin. Si Martin po yung pinagbabatayan natin kasi very obvious naman 'di ba? Yung 500 billion na pamimigay ng ayuda. Si Martin ang laging kasama. Minsan nga, kadalasan nga, wala pa yung Pangulo. Si Martin kaya nga nahahalata na tatakbo na siya eh. Hindi mo na pwede sabihin, tumutulong lang ako. Gusto ko lang, trip ko lang. Siyempre may agenda na rin yun. Meron na rin ganun yun. Namimigay. Hindi niya naman trabaho yun. Dahil congressman siya. Hindi niya trabaho yun. Niya sa Mindanao, namimigay ng ayuda. Hindi trabaho ng speaker ang ganun. Diba nga, ilan tayo nakakita ng ganung speaker eh. Huwag niyo sabihin walang kinalaman yan para pataasin yung ni Martin Romualdez. Okay, ang point ko lang, hindi epektibo yung paninira nyo kay VP Sara. Iyon ang sinasabi ko. Mas lalo pong hindi epektibo yung panggigipit ninyo sa mga Duterte. Iyon ang sinasabi ko rin. Para saan? Bakit nyo tatanggalan 75? Tama nga naman si Mayor Baste, ano sabi niya? Kung talagang kailangan mo ng 75, di kumuha ka ng tigi-tigi isa sa Quezon City, isa dyan sa tama. Kung kinukulang gusto nyo sa Visayas, isa sa Cebu, isa dito sa, alam nyo, makakabuo ka ng 75 nang walang gaanong naapektuhan.
Hindi ganong mararamdaman. Tama. Yung mga Duterte, very practical eh. Alam nyo, kaya ngayon, sagot kayo ng sagot ngayon. Nag-e-effort kayo ngayon para sagutin yung tinanggap ng taong bayan na open letter ni BP Sara. Hindi nga naninira si BP Sara. Pero kayo mismo, binibigyan... Doon sa open letter na yun, nilabas niya talaga yung sama ng loob. Parang yung sa loobin niya eh. Diba? Kayo nagbibigay ng chance para makasagot yung mga Duterte. Diba? Ayaw yung sumikat yung mga Duterte. Gawa naman kayo ng yung paraan para saktan yung mga Duterte. Kaya nga yun yung taktika nila mali talaga. Sila yung gumagawa ng paraan para ang mga Duterte lalong mapalapit sa mga tao. Siyempre, ang nakikita ng mga tao rito, lalong-lalo na ng mga supporter nila, is nakakaawa sa ganitong sitwasyon yung mga Duterte sa ginagawa sa kanila. Although may mga nagsasabi o nakikita tayo, nababasa, mga ganito, na dati silang pro-Duterte, ngayon ayaw na nila kasi ang dami-dami daw na issue. Yung issue na yun, hindi naman mawawala yun eh. Kahit si PBBM, di ba may issue ngayon? Yung mga senador may mga issue. Yung Duterte may mga issue. Kahit yung mga nakalipas na administrasyon may issue. Hindi naman po mawawala yun. Nasaktan nyo yung mga Duterte, tandaan nyo, may balik ang mga Duterte. Hindi yan tatahimik. Lalo na ngayon si BP Sara. Ano pang awat ni BP Sara? Kung noon, no comment lang siya na no comment. Ngayon, mananawa kayo sa mga open letter ni BP Sara. Wala na siyang poprotektahan. Hindi na siya saka wala nang maaaring pumigil sa kanya. Sa nararamdaman niya. Hindi na siya mag-aalangan. Kumbaga, may masaktan na kung masasaktan kasi sinasaktan nyo na kami. No, sinasaktan nyo na yung damdamin namin. Kung gusto nyo ng sakitan, di magsasalita na rin ako. Parang binabalik niya na kung ano man yung itinatapon sa kanila. Hindi na siya parte ng administrasyon eh. Imagine niyo tatanggalan nyo ng security. Talong-talo po kayo. Lahat ng pagsisikap nyo, bigay ng ayuda, bigay na lusong sa baha. Turo-turo sa baha na kunwari may ginagawa kayo. Meeting-meeting sa baha. Nawawalan po yan, isang open letter lang. Durog-durog na naman kayo. Wala kayong kadala-dala. Hanggang ngayon, iniisip nyo, napipitsugin yung mga Duterte. Kasi kahit anong effort ang gawin nyo, diba, wala talaga eh. Diba? Kasi hindi nyo, ang ang pinapakita nyo kasi sa taong bayan, iba. Kasi kay BP Sara, o magpalagay natin si BP Sara, pa-relax-relax lang yan. Diba? Pa-relax-relax lang, pero bakit minamahal ng mga tao? Bakit kinakampihan? Yun ang tanong doon, diba? Samantalang ako, libot dito, lusong doon, bigay dito, bigay doon, pero bakit hindi ko pa rin siya maungusan? Kasi nga, yung pagtulong na yun, nagkakaroon din ng issue. Diba? Nagkakaroon ng issue. Dahil ginagawa nyo rin ng issue yung mga Duterte. Kung gagawa nyo ng issue yung mga Duterte, syempre gagawan din kayo ng issue na kung sino yung sumusuporta sa mga Duterte. Ibinabalik sa inyo kung ano yung ginagawa nyo sa kanila. Pero kung subukan nyo, tumulong kayo sa taong bayan, yun lang ang gawin nyo, wala na yung mga issue na yan, pabayaan nyo na yung mga Duterte, napabayaan nyo na sila, sige, hayaan nyo na yung mga yan. Tignan nyo. Laging ang makikita ng mga tao yung magandang ginagawa ninyo. Hindi na yung para yung tinutulong nyo na, ano ba yan, yung mga bigas mabaho, ganito, ganyan, ganon, di ba? Hindi na kayo makakarinig ng ganon. Ang importante nakikita ng taong bayan, tumutulong kayo. Kasi nga, kahit tumulong kayo, pero banat naman kayo ng banat sinusuportahan nila. Tira kayo ng tira. Napag-iisipan kayo, nakukomentuhan kayo ng ganon, ng hindi maganda. Kaya kung ano yung tulong na nilalabas nyo, nasisira din. Diba? Kaya sabi ko testing lang. Gawin nyo 1 taon. Bayaan nyo yung mga Duterte. Tapos gawin yung tumulong kayo ng tumulong. Kung hindi maging effective yan. Diba? Hindi nyo kasi sila bayaan nyo lang yung mga Duterte. Pabayaan nyo na sila. Diba? Wala naman mapapala sa inyo Kita nyo, hindi maganda yung nagiging feedback sa inyo. Diba? Bayaan nyo na lang. Bayaan nyo sila magserbisyo sa taong bayan. Bayaan nyo. Kasi talagang natatakot talaga kasi kayo. Ayaw nyo silang maging presidente talaga Diba? Kasi yun ang naging alarma sa isip nyo, yung pagiging number 1 niya. Yun ang sumira sa diskarte nyo. Hindi nasira yung diskarte ni BP Sara. Diskarte nyo yung nasira.
Lalo na sa paggamit ng ng social media at media mismo. Hindi nyo kaya yung mga Duterte. Kita nyo, mas malaki. Alam naman natin yung purpose, masaktan yung mga Duterte sa ginagawa nyo. Mas malaki yung balik. Yung pagtatanggal nyo ng 75, kahit si Remulla, pinasasagot nyo na. Di ba? Ang dami nyo. Kinakailangan sumagot ng mga congressman, kinakailangan sumagot ng mga media, kinakailangan sumagot ng mga cabinet official. Kung hindi nyo tinanggalan. Alam nyo yun? Okay. Kaya tuloy nalagyan ng kulay yun, yung tinanggalan eh. Siyempre, isipin nila, para si BP Sara, madaling maano. Yun, di ba, nalalagyan ng kulay na naman. Di bad shot na naman kayo niyan. Ayun nga, di ba? Di po yun yung punto na may 300 pa eh. Sana nakinig kayo, Secretary Remulla. Ang sinasabi ni BP Sara, yung mga tinanggal sa akin, yun pa yung mga malalapit sa kanya. Yun. Yung buong tiwala sila. Oo. Okay na sa... Yun pa yung pagkakamali nila. Ang tinanggal, yung pinagkakatiwalaan nila. Diba? Yun ang pinakamasama doon. Dapat tiniran nyo na lang yun. Hindi nyo tinanggal. Kung siya na lang pinapili, BP Sara, 75. Tatanggalan namin, ha? No, tsaka karapatan niya naman yun eh. No, sino ba ang gusto mong ayaw mo dyan? Yung hindi mo type. Diba? Tinanong nila si VP Sara. Di wala sanang problema. Sabihin naman ni VP Sara, bawas mo na sa akin to kasi masyadong matakaw. Kain ng kain sa duty. Diba? Malay mo, may gano'n. Ito namang isa tamad, tulog-tulog. Isa naman tinatamad maglakad lagi. Diba? Ibigay niya yun. No? Sa'yo yung mga gusto mo. Security yun eh. Diba? Saan mas secure si VP Sara sa tingin ninyo? Mas secure si VP Sara, syempre, lagi. Doon sa mga pinagtitiwalaan. Doon sa pinagkakatiwalaan, sa mga taong kilala talaga. Kahit naman ako eh. Diba? Pero minsan, diba, nakakatakot din yung masyado mong pinagkakatiwalaan. Pero para sa akin, mas maganda na rin yung pinagkakatiwalaan mo kaysa sa hindi. Kasi kung kung ibibigay sa iyo mga hindi, tapos may gawin kay BP Sara, nako ha. Yung naging security nila nung siya ay mayor at nung naging security ni President Duterte nung siya ay presidente. Yun po ang mga tinanggal. Mr. Nako tagal na nun. Oh. Okay, punta na po tayo rito sa tunay na usapin. Ito po, nagpahayag na naman po ang kapit-apitagan na si Trillanes. Kapit-apitagan. Bawat pahayag po ito, very willingly, ang ating mga press, no? Magtataka pa ba kayo? Bakit siya darling of the press? Alam niyo na kung bakit. Boss Trill, darling of the press. Alam niyo na. Yung mga amo nitong mga press people, wala nang pakinabang kay Lenny. Kaya, kahit na anong promote dyan ni Barry Gutierrez kay Lenny, wala nang pumapansin kay Lenny. Eto po, si Trillanes na ngayon. Kasi siya talaga yung nagbibigay. Sa 2028, kaya tatakbo pa rin si Lenny. Talaga na, nagpapakita talaga na siya yung kumukontra ngayon sa mga Duterte. Yan yung kailangan. Ako, yung iniisip ko nga kung si VP Sara, hindi na tumakbo. Pare, wala na, nagtagumpay sila sa mga Duterte. Napaalis nila sa eksena. Siya, tatakbo si Lenny. Baka tumakbo yun. Paano ngayon yung manok ng administrasyon? Siyempre, galit yung mga tao ron. Malamang ko, pagkakataon na ni Lenny yun. Malamang siya yung manalo. Ang tanong, kung si Lenny kaya ang maging presidente, nako, paano kaya magiging treatment niyan? Ganun pa rin kaya magiging treatment nila sa administrasyon ngayon? Siyempre, kung hindi na nakaupo yun. Diba? Alam naman natin ang problema ng dilawan sa mga Marcos. Diba? Naku, yun ang nakakatakot. Diba? Siyempre, galit yung mga tao dun sa manok ng administrasyon eh. Dahil sa ginawa kay Sara Duterte. Di ang maglalaban guys, Lenny. Kasi nga, Vice President si PBBM tsaka si Lenny naglaban. Kita nyo naman, halos dikitan lang ang laban. Lalong-lalo na, di ba, nabawasan na ng supporter, yung mga Duterte supporter, nawala na dun kay PBBM sa mga Marcos. Paano kaya ito? At saka yung makakalaban ng ni Lenny sa susunod na eleksyon sa presidente, hindi naman Marcos yun. Kahit i-endorso ni PBBM yun. Tapos ang dami pang galit. Yun ang problema rin. Kaya sinasabi ko, kayo yung gumawa ng paraan para sila is makapasok uli, makabalik. Kaya nga pag nawala si Sara Duterte dyan, credits yan sa mga yellow, pink. Credits sa kanila yan. Magiging madali ang laban sa kanila niyan. Mga tao
attack dog laban kay Duterte, sa mga Duterte. Ano po sabi ni Trillanes? Araw-araw, mayat-maya, may bago siya. No? Ito, bago na naman. Interpol asked to track Bato de la Rosa and for drug war, capsaiced Trillanes. Basa lang po tayo ng bandang unahan. The prosecutor of International Criminal Court has asked Interpol to put out an alert on 5 former ranking police officials, including an incumbent senator suspected to be involved Boss drill ko in the talaga, Duterte administration deadly Boss Trill, ikaw na lang kaya tumakbong presidente. Tapos kunin mo ako security. Kahit ako lang mag-isa, kaya natin yan. narcotics campaign. Yan. Put on alert. No? Okay. Ano po yung ibig sabihin dito ni Senator Trillanes? Una, meron na naman daw siya. Kala mo spokesperson siya, no? May sinasabi siya rito. Antonio Trillanes, former senator. Ang tatag talaga ni Boss Trill, no? Diyan ang kinahanga ko kay Boss Trill, eh. Try and try until you succeed. Who filed the case of Yun ang motto niya Base siguro. Court said ICC prosecutor Karim Ahmad Khan has pushed for the blue notice. Yan, blue notice Blue po. notice. Papaliwanag natin maya-maya yan. Blue notice sa mga sumusunod. Yan. Teka muna, ulitin natin. Blue notice against Senator De La Rosa and 4 others. Sino po yung 4 others? Si Oscar Albayalde, former PNP chief. Romero Karamat, former chief of PNP CIDG. Edelberto Leonardo, former commissioner of the NAPOLCOM. At Eliasar Mata, former PNP chief intelligence officer. Okay. So ano po yung blue notice? Ang blue notice po, yung mga immigration sa iba't ibang bansa ay napagbigyan alaman na. Ito, blue notice would allow them to be held at various immigration. So pwede po silang hulihin o hindi papasukin sa bansang pupuntahan nila in any country they attempt to enter or exit. Pwede po silang hindi papasukin at hindi makalabas, no? I-held sila. Pipigilan, 'yon, pipigilan. Hindi ko alam kung pareho 'yun ng huhulihin. Okay, dalawa po 'to, no? Parang ipinagpapalagay ni Trillanes na pwede 'yon na magre-request kasi binasa ko po, meron po ba talaga? Maaring ito po ay kakulangan ko bilang hindi abogado. Pero pwede naman tayo mag-research, no? May kaugnayan po ba Interpol at ICC muna? Wala po. Kasi si Trillanes lang natin narinig yan, eh. Mahirap po kasing kumbinsihin ng mga Pilipino na hindi tayo miyembro ng isang organisasyon tapos lilitisin yung isang Pilipino. Bawal talaga yun. Hindi tayo miyembro, eh. Tapos may ganyang mangyayari. Personalan talaga. Kasi hindi na po tayo miyembro niyan. Inulit na naman ni Minardo Guevara, yung ating pong Solgen, na nag-take effect na po yung hindi na tayo member niyan noong pan 2019. So ibig sabihin, hindi po natin kinikilala bilang bansa yung ICC. Oh. Yung Interpol bag kinikilala natin. Tututusin nga, bawal talaga silang pumasok dito, eh. Pero wala tayong magagawa. 'Di ba? Yun ang tangi nilang pag-asa. Para ang mga Duterte hindi na makapag round and round dito sa ating eksena. Sa eksena, mawala na kayo. Kailangan na yan. Kaya papasukin na yun dito kahit hindi member yan. Kahit hindi tayo member dyan. Kung ang Interpol ay kinikilala natin, baka tama po yun na ipadaan sa Interpol. Eh hindi po, eh. Magkaiba pong organisasyon yun. Wala pong pakialamanan yun. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas eksperto politiko at syempre yung boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Sir Badong Arateles. Ayan mga katunay, kayo nang masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.